Pinanggarap ito ng mga Romano, halos napigilan ng masa. Pero ngayon, sa kabila ng lahat at laban sa batayang lohika sa pagbabudget, ginagawa na ito ng Italya. Magkakaroon na sila ng tulay. Matapang, magastos at posibleng baguhin ang Italya magpakailanman. Paano? Manood lang at alamin. Noong Agosto 6, 2025, inaprubahan ng pamahalaan ng Italya ang plano para sa pinakamahabang suspension bridge sa mundo. Ang record holder sa Turkey ay nasa mahigit 6,000 at 600 talampakan lang. Nakakatuwa, halos doble ang haba ng sa Italya. 12,000 talampakan magmumukhang laruan L ang sa Turkey kumpara rito. Hindi lang ito tulay, kundi simbolo ng pambansang yabang. Sabi ng Roma, makakatulong ito sa ekonomiya at pagkakaisa ng bansa. Oo, ito rin ang bansang nagtatalo kung aling rehiyon ang tunay na gumagawa ng pizza. Pero bakit gumawa ng ganitong proyekto? 3 salita. Lokasyon, lokasyon, lokasyon. Sa parehong lugar na sumisira ng mga pangarap na magtayo ng tulay mula pa noong wala pang Italya Italya. Mga general, emperador at ininyero ay tumingin dyan at nagsabing, siguro hindi na lang. Kita mo yung parte ng dagat na yan na naghihiwalay sa Sicilia at kalupaan ng Italya? Yan ang kipot ng Messina. 2 milya ang pinakakitid na bahagi nito at ang pinakamalapad ay 3.2 milya sa lungsod ng Messina. Hindi naman kalakihan pero sapat na. Naisip ng mga Romano na magtayo ng isa. Ang Sicilia ang sentro ng unang digmaang Punic. Gusto nila na matibay na tulay para sa elepante. Mabagsik na ang mga hayop pero mas magaan kaysa SUV ng soccer mom. Plano? Pagdugtungin ng libu-libong bariles, lagyan ng plataporma at tawirin ng hukbo. Anong pwedeng magkamali? Nag-alinlangan ng historiador kung nangyari ito, hindi lang dahil sa elepante, kundi dahil mahirap labanan ng kalikasan kung umaalog ang tulay. Ang sunod na plano, tulay na gawa sa mga bangka. Ideya yon ni Consul Metallus na tila inakalang ang trapiko sa dagat ay mungkahi lang. Hindi nagtagal ang ideyang yon. Ang lumulutang na tulay ay hindi permanente, lalo na kung nasa abalang daanan ng barko sa Mediterranean. Mas maraming bangka ang dumadaan hilaga timog sa Kipot kaysa silangan kanluran, kaya hindi ideal kung ang tulay ay parang lumulutang na harang sa dagat. Sandali, harang na lang. Maraming nangarap ng tulay pagkatapos nito. Ako naman, nananaginip ng YouTube career. Siya ka na yan. Naisip din to ni Charlemagne, pati ng mga Norman na mananakop. Lahat may ideya, pero walang nagtagumpay. Noong dekada 1870, sinubukan din ito ng bagong tatag na kaharian ng Italya. Pero tulad ng ibang proyekto ng gobyerno, hindi rin ito lumampas sa plano. Kaya ano nga bang nangyayari? Tulay lang naman yan, di ba? Hindi lang mabagsik ang mga tubig na ito, maalamat ang mga ito. Halos 3,000 taon nang nilulubog ng mga tubig na to ang mga pangarap at barko. Tingnan mo ang satellite photo ng NASA. Kita mo yung bayan sa hilagang bahagi ng Calabria? Iyan ang Sila, ipinangalan sa mismong Sila na yon. Para sa hindi nakabot sa mitolohiyang Griego, 100 at isa yan ang 6 na ulong halimaw sa dagat mula sa Odyssey ni Homer. Katapat ng Chenchi damahat ng impyat ng kulika ng ating mga isara na palagan. Katapat ng korantang nadampaan sa makahalamon ng taong tinalaman na adat ng hinalik at isang ang adamang halimaw. Yan ang maalamat na ipu-ipong kayang lamunin ang barko. Dito, pumupunta ang mga marinong tila nakatagdang mamatay sa makatang paraan. Pero ito ang punto. Hindi lang ito alamat, baka katang isip si Sila, pero totoo si Charybdis. Ang Strait of Messina ay sentro ng ipu-ipo at vortex. Bakit? Simulan natin sa timog, sa dagat Ionian, bahagi ng Mediterranean sa pagitan ng kalurang baybayin ng Gresya at timog dulo ng Italya. Ang pangunahing agos sa Strait of Messina ay pahilaga, pero may isa pang mas maliit ngunit mas malakas. Yung agos na mahilig sumingit at umatake, halos literal. Sa hilaga ng Sicily ay ang dagat Tyrrhenian. Matatagpuan nito sa pagitan ng kalurang baybayin ng Italya at ng mga isla ng Corsica, Sardinia at Sicily. Nagpapadala ito ng sariling agos sa kipot at nakakayang makisama sa isa pa. Ang dalawa ay may matatag na kasunduan, halos parang sibilisado. Iisipin mong tao sila kung ganoon lang kamakatwiran ang mga tao. Sa kipot, nagpapalitan ng agos kada 6 na oras, parang magkakabahay na may passive-aggressive na schedule sa paglilinis. Ang kanilang palitan ay nagdudulot ng kaguluhang walang katulad saan man sa Mediterranean na tila isang malaking maalat na batya lang kung ikukumpara. Karamihan dito ay halos hindi gumagalaw. May taas baba ng tubig na mas mababa sa 11.8 pulgada. Bakit? Ang Mediterranean ay parang sariling maliit na mundo na ang tanging lagusan papuntang Atlantiko ay ang kipot ng Gibraltar na may habang 8.1 milya. Parang tagapagbantay ito na pumipigil sa magulong dagat na pumasok, nagbibigay ng ligtas na harang para sa mga mandaragat na mas gusto ang tubig na hindi gaanong mapanganib. Kakaiba ang Strait of Messina, parang pasaway.
Pinipisil ng makatid na pagitan ng mga basin ng Turanian at Ionian ang tubig na parang kinurot na hose. Pero lumalaban ang hose na ito. Ang mga agos ay umuugong, kumikilos, umiikot at yan ay sa ibabaw pa lang. Ang tunay na kwento, nasa ilalim yon. Sa ilalim ng alon, ang kipot ng Messina ay parang baliktad na bundok. Iyan ay sa Ganziri Punta Petso Junction, isang lugar na parang pangalan ng gelato pero ang mga dalistis papunta roon ay hindi pantay. Sa Hilaga, sa dagat Turanian, unti-unting lumalalim ang dagat hanggang 1.2 milya sa isla ng Stromboli. Pagkatapos nito, nagiging delikado na. Ilang kilometro mula junction, biglang gumabagsak ang sahig ng dagat sa 1,600 talampakang lalim. May bahagi pang 6,000 at 600 talampakan ang lalim sa pagitan ng Capo Tarmina at Capo Darmi na parang roller coaster sa mga isda, hindi sahig ng dagat. Ang hindi pantay na lalim ang dahilan ng dobleng imbudo ng kipot. Kapag mataas ang tubig sa dagat Turanian, bumababa ito sa dagat Ionian. Nagpapalitan sila, parang dalawang karagatang nag-aagawan sa sahig ng dagat. Pero teka, may iba pa. Siyempre, meron pa. 3 pang bagay ang nagpapagulo sa lugar na ito. Parang midlife crisis ng Mediterranean. Una, temperatura. Nanatiling mainit ang Turanian dahil sa saradong hugis nito habang mas malamig at babago-bago ang Ionian. Hindi lang ito ang pagkakaiba nila, marami pa. Panalo man ang Turanian sa init, ang Ionian ay mas matapang, maalat at siksik. Kaya hindi magkasundo ang dalawang dagat. Isa ay banayad, isa ay pabago-bago ang ugali. Klasikong tunggalian ng magkapatid sa Mediterranean. Kaya nabubuo ang agos ng tubig na umaabot sa 5.7 milya kada oras. Mahina sa lupa pero malakas sa ilalim ng dagat. Iba na yan. Pag agos ng Ionian ang malakas, umaangat ang malamig na tubig mula sa ilalim, upswelling na perpekto sa mga isda. Bangungot ito para sa gustong magtayo ng matibay. Kung agos ng Turanian ang namumuno, umaagos ang tubig patimog, mas mainit at magaan. Dumadaan lang ito sa ibabaw na parang ayaw makihalo tulad ko sa party. Pero sa ilalim ng 100 talampakan tubig ng Ionian pa rin ang nanghingibabaw. Maging ang dagat ay may hierarkiyang problema. Ang banggaan ng agos ay nagdudulot ng ipo-ipo at vortex. Iyan ang kaguluhan na isinisi ni Homer sa halimaw dagat na si Charybdis. Mito? Oo, pero ang kawalang tatag ay totoo. Makikita mo pa ito mula sa kalawakan. Ipinapakita ng satellite images na umiikot ang mga alon na parang may krisis sa identidad ang dagat. Makikita mo dito sa lupa ang mga dalampasigang puno ng damong dagat na inyahon ng malalakas na alon. Matapang ka ba? Magandang pangingisdaan ang kipot dahil itinutulak ng pagkasbaba ng tubig ang mga isdang nasa malalim na tubig paibabaw. Magbangka ka, iparada sa kipot at maghanda sa mabagsik na kondisyon. Maaring makakuha ka ng maraming isda bilang gantimpala. Sikat ito sa isdang espada, tuna, Atlantic sari, albacora at iba pa. Pag-uusapan pa natin ang mga hayop mamaya. Ito ang Map Pack, hindi channel ng pangingisda. Kung gusto mo ng geography deep dives, pindutin ang subscribe button. Kung hindi, malalaman ng magulang ko na seryoso ako sa YouTube. Ang mga alon at agos ay una lang sa mga sakit ng ulo ng mga inhinyero, pero hindi lang iyon ang problema. Hindi pinahirapan ni Poseidon si Odysseus dahil lang siya ang hari ng dagat. Siya rin ang Diyos ng lindol. At ang rehiyong ito, abala siya. Ang Strait of Messina ay nasa mga fault line, kabilang ang Messina Strait Fault. Puntos para sa katapatan, 0 sa pagiging malikhain. Nandyan din ang Capo Pelliero Fault at Tindari Fault, parehong parte ng Calabrian Arc. Pero ang tunay na nangyayari ay nasa ilalim. Dito nagtatagpo ang Eurasian at African plates. At tulad ng anumang tensyonadong relasyon, hindi sila matatag. Laging may kasamang lindol dito. Hindi man kasing dramatiko ng ipo-ipo ni Charybdis, pero kaya pa ring sirain ang araw mo. Noong Disyembre, 1908, isang 7.5 magnitude na lindol ang tumama sa ilalim ng kipot. Winasak nito ang Messina at Reggio Calabria na nagdulot ng humigit kumulang 100,000 na nasawi. Isa ito sa pinakamapaminsalang lindol sa kasaysayan at hindi lang minsan nangyari. May mga lindol na yumanig na sa rehiyon noon. Hindi lang gumagalaw ang lupa rito, parang may sama pa ito ng loob. Madalas din paalalahanan ng kipot kung gaano ito hindi matatag. Madalas tumama ang mga maliliit na lindol na may lakas na 4.7 noong 1900 at 52, 61, 75 at 85. Tahimik na mula noon na sa pananaw ng heolohiya ay hindi maganda. At may isa pang pinagmumulan ng tectonic na stress sa rehiyon. Maglakbay ng 50 milya patimo kanluran. Kita mo yung matulis na may usok? Siya si ginang ng mga singsing, bundok Etna. Ilang ulit na sumabog.
Hindi bababa sa 186 na beses mula pa noong 1500 BC. Ibig sabihin, isa kada 19 na taon. Pero wag mong isipin na may schedule ito. Noong 2011 beses itong sumabog sa 3 linggo. Gusto talaga niyang mapansin. Nakakagulat, hindi naman puro masama ang pagsabog ng Etna kung isasantabi mo ang lava at iba pang bagay. Ang lupang naiwan ng bulkan ay sobrang mataba. Para natural na gift basket na nagsasabing, sorry, sinunog ko ang bahay mo, kaya 20% ng populasyon ng Sicilia ay nakatira malapit sa Etna. Alam nila kadalasan kung saan ligtas. Mas mababa sa 100 lang ang nakatira sa loob ng 3 milya mula sa bunganga. Minsan, nilalaktawan ni Etna ang mga padrama. Noong 1669 sumabog ito ng sobrang lakas kaya umabot ang lava sa mga pader ng lungsod ng Catania na 25 milya ang layo. 5 linggo matapos magsimula, kapag nag-aalburuto si Etna, seryoso siya. Hindi ito umabot hanggang kipot ng Messina, kaya maganda itong balita. Hindi na kailangan ng mga inhinyero magdisenyo ng tulay para iwasan ang lava. Pero malapit pa rin ito sa isa sa pinakaaktibong bulkan sa Europa. Ang tuloy-tuloy na pag-ugong ay nagpapataas ng tectonic na stress. Noong 2018, lindol na 4.9 ang tumama sa silangang bahagi ni Etna. 2 siglo na ang nakalipas, 6.2 ito. 2 beses itong kumutok noong 2025. Isang pagsabog ang nagpahinto ng mga flight sa paliparan ng Catania dahil sa abo. Delikado nang lumipad sa ulap ng abo, paano pa kaya kung magmaneho ka sa gitna nito? Sana suwertehin ka sa insurance claim mo. Malalakas na agos, galit na bundok, abo at lindol, hindi lang pinapahirap ang sitwasyon, pinapataas pa presyo. Ang anumang tulay sa ibabaw ng kipot ng Messina ay laging nasa ilalim ng matinding stress. Alam ko ang pakiramdam na yan. Ibig sabihin, walang shortcut, walang kalokohang tipid-tipid sa budget. Dapat itong kayanin ang pagbaluktot, puwersang gunting at puwersang aksyal ng sabay, pati presyon mula sa itaas, ibaba at gilid. Sa madaling salita, lahat ng direksyon maliban sa nakakatulong. Karaniwan, may simpleng panuntunan sa sukat ng mga haligi ng suspension bridge. 1 pulgadang geometro kada talampakang haba ng tulay. Kung 20 talampakang pundasyon, ibig sabihin 20 pulgadang haligi madaling matematika. Pero ang kipot ng Messina, hindi ganun kadali. Tandaan mo? Dinugulo ng agos ang ilalim ng dagat at tinatangay ang mahina. Parang hamon ng kalikasan, subukan mo ako. Dahil makitid ang kipot, delikado ring dumikit ang mga barko sa istruktura. Walang nais maulit ang nangyari sa Baltimore noong Marso 2024. Iyon ang panahong ginawang isang napakamahal na sakuna ng isang kargong barko ang Francis Scott Key Bridge. Kailangan ding isaalang-alang ang bilis ng hangin. Lahat dito ay susubok sa iyong pagiging inhinyero. Karaniwan, umaabot sa 11 milya bawat oras ang bugso ng hangin sa kipot ng Messina. Hindi masama, pero hindi dapat magpakampante ang mga inhinyero. 20 taon nang lumipas, umabot sa 8 na milya bawat oras ang pinakamalakas na hangin. Hindi na basta bugso lang yon. Parang napadpad na sa ibang probinsya ang mga muebles mo sa patio, pero may malalaking plano ang mga ininyero. Pinaplano nila para sa 181 milya kada oras, 4 na beses mas malakas, kategorya 5, kung tatagal ang tulay mo sa ganong lakas ng hangin at lindol, hindi na yan civil engineering, interbensyon ng Diyos na yan. Technical, ang ganong lakas ng hangin ay nangyayari lang bawat 2,000 taon na parang ayos pakinggan hanggang maalala mo ang swerte ng Italia. Kaya humihiram sila ng ideya sa disenyo ng jet. Deck na hugis pakpak na may mga butas para makalusot ang hangin. Bahagi tulay, bahagi eroplano at buo ang kumpiyansa na siguradong walang magiging problema. Paano naman ang lindol? Ang mga gusali rito ay idinisenyo para makayanan ang lindol na nangyayari kada 500 taon, pero hindi sapat iyon para sa tulay. Hindi para sa isang bagay na ganito, kamahal, mapanganib at puno ng kontrobersya sa politika. Kapag bumagsak ito, may ilang karir ding madadamay at may isa pang balakid. Ang pantalan ng Messina ay nagpapalipat ng 8 milyong tonelada ng kargamento at 5 milyong pasahero taon-taon. Para itong conveyor belt na may tanawin at paborito ng mga cruise ship. Mga 340,000 pasahero ang dumadaan dito taon-taon, lahat may sunscreen, sandalyas at kakayahang sirain ang araw ng isang inhinyero. Parang lumulutang na skyscraper ang mga ito. Ang iba ay 200 talampakan taas mula tubig. Kaya kung magtatayo ng tulay, dapat mas mataas pa rito. Ang deck dapat ay hindi bababa sa 203 talampakan ng taas, dagdag ang 16 na talampakan na allowance. Hindi mo gugustuing marinig mula sa mga inhinyero ang tungkol sa pumipigil sa kotse mong mahulog sa dagat. Kaya kailangang malalim ang pundasyon. Ang mga materyales ay kailangang tumagal ng mas matagal kaysa sa karamihan ng mga gobyerno sa Italia. Ang mga tor ay kailangang matibay para kayanin ang matinding hampas.
Kailangan mag-flex at magpakalat ng puwersa ang tulay. Mapapaisip ka, bumili na lang ng ferry. Pero sabi, madali lang daw. Iyan ang mga salitang nauuwi sa kapahamakan. Hindi naman dahil kulang ang teknolohiya. Alam na ng mga ininyero na posible ito noon pang 1,900 na raang, suspension bridge o lagusan. Hindi agham ang problema, kundi lahat ng iba pa. Kaya walang malaking sagabal. Hindi naman kalmado ang Europa nung siglo na yon, kaya naantala ang ideya hanggang 1,953. Doon lang lumitaw ang unang practical na disenyo ng tulay. Galing ito kay David B. Steinman. Siya ang natayo ng Mackinac Bridge sa Michigan. Nang makita ang kipot, naisip niyang kaya ito. Plano niyang maglagay ng pundasyong 300 at 70 talampakan sa ilalim ng dagat at gitnang bahagi ng tulay na 5,000 talampakan ang haba. Abot sa mahigit 9,800 talampakan ang haba ng tulay na pinakamahaba sa mundo. Kahit hanggang may dumating na may mas maraming pera at mas kaunting sentido komon, pero hindi nangyari. Kailangan ng tulay ng 12,000 manggagawa. Abutin nito ng daan-daang bilyong lira na nung panahong yon ay parang pera-perahan lang na maganda lang ang imprenta. Ang Italya ay nagsimulang bumangon muli matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Napaka-ambisyoso ng hiling na malaking proyekto noon. Dumating ang dekada 60. Ito ay ginintuang panahon ng pag-asa at sablay na pagpapatupad. Noong 1965 iminungkahi ng gobyerno ang isang tulay. At kung pamilyar yan sa'yo, dapat lang. Gumasto sila ng $1.3 bilyong sa mga pag-aaral, ngunit papel at sakit ng ulo lang ang kinalabasan. Isa sa mga ideya ay isang tulay na pwedeng ilubog sa tubig o isang tulay na kapatong sa mga lumulutang na pontoon na pwedeng umikot para sa mga barko. Matapang, nakakatawa at parang iniwan na lang. Dumating ang dekada 70, mas marami pang pag-aaral sa posibilidad, mas kaunting tulay. Lumabas na, ang tunay na tulay ay ang mga papeles na ginawa natin sa proseso. Sa pagtatapos ng ika-20 siglo, dalawang malalaking bagay ang nangyari. Noong 1981 nilikha ng pamahalaang Italyano ang Messina Strait Company. Isang trabaho lang nito, magdisenyo at magtayo ng tulay. Hindi ito suhestiyon, batas ito. Walang mas seryosong patunay kundi mas maraming papeles. Pagsapit ng dekada 90, nagkaroon ng posibleng proyekto mula sa feasibility study. May plano na ang kumpanya, totoong plano, konkreto pa nga. Pero ito ay Italya, kaya natural lang na tumigil ang lahat ng halos isang dekada. Hanggang sa biglang hindi na. Sa isang sandali, parang talagang gumagalaw na ang proyekto. Mabilis pa. Sa Italia, kadalasan dun may nakakalimot itayo ang goal. Noong 2005 ipinatupad ng gobyerno ni Silvio Berlusconi ang desisyon. Nakuha ng Salini Impradillo na We Build Company ang kontrata sa konstruksyon. Noong 2006 opisyal na pinagtibay ni na Impradillo at Messina Strait Company ang kasunduan. Hindi romantiko pero malapit na. Pinangunahan ni Salini Impregilio ang proyekto na may 45% bahagi. Kasama nila ang mga kasosyo mula sa Espanya, Hapon, Denmark at Canada. Nakaplanong magsimula ang konstruksyon sa huling bahagi ng taon, ngunit bigla itong natigil. Hindi dahil sa mga problemang pang-inhinyeriya, hindi dahil sa lindol o hangin, kundi dahil sa mas mapaminsalang bagay. Politika. Muli, ang lagit-laging natural na sakuna ng Italia. Si Berlusconi, kahit makapangyarihan, ay tinamaan ng malalaking dagok at napatalsik sa pwesto. 6 na buwan matapos, tinigil ng parlamento ang tulay. Sa kabila ng dekadang pag-aaral at bilyong gastos, hindi pa rin sila kumbinsido na posible ito. Na talagang kahanga-hanga dahil literal na pagsuri kung posible ito ang trabaho nila. Opisyal, sinisi nila ang panganib ng lindol. Hindi opisyal, lahat ng iba pa ang dahilan. Ang gastos, ang utang, ang ekonomiya at syempre ang natitirang takot na bigyan ng bagong racket ang mafia. Sa huli, ang korupsyon sa Italia ay hindi nagre-retiro. Nagpapalit lang ito ng pamilya. Sa Drongheta ng Calabria, pagsapit ng huling bahagi ng dekada 2007, na porsyento ng GDP ng Italia ay galing sa organisadong krimen. Hindi na ito underground crime, kundi business model na. Ang organisadong crime sa Italia ay hindi basta kumakalat sa ibang lugar at talagang espesyalidad ng timog. Kaya inisip ng mga MP na may bahagi ng perang pumapasok sa Sicily at Calabria na napupunta sa mafia. Hindi ito paranoia, karanasan na mismo ang nagsasalita at napakalakas nito. Kada dekada may nagsusulong nito. Milyon-milyon ang ginastos sa pag-aaral, pero sa huli, walang natayong tulay dahil sa di inaasahang pangyayari. Noong unang bahagi ng dekada 2000, mas maraming feasibility report ang nagawa ng Italia kaysa sa mga tulay.
Parang pwede na silang gumawa ng tulay gamit ang mga report. Nagpakita ng tapang ang gobyerno. Sa una, parang hindi matitinag ng krisis sa pananalapi ang tulay ni Berlusconi. Noong 2009, nangako siya ng 1.3 bilyong euro rito. Nagsimula ang trabaho at inilipat ang ruta ng Riles sa Canatelo. Sabi niya, matatapos ang tulay pagdating ng 2016 pero iba ang naging realidad. At malapit na nitong tamaan ng matindi ang Italya at si Berlusconi. Ang krisis sa pananalapi ay naging krisis ng utang sa Europa. Nauna ang Gresya, sumunod ang Italya. Nagbitiw si Berlusconi noong 2011 dahil sa iskandalo at pagkakamali. Pinalitan siya ni Mario Monti na ibinasura ang proyekto noong 2013. 2 buwan pagkatapos, nilusaw ang Strait of Messina Company. Sa kabila ng mga dekadang pangako, pagkadismaya lang ang naabot. At nanatili itong ganon sa loob ng 10 taon may kasabihan sa Italia, gagawin ko yan kapag natapos na ang tulay sa Strait of Messina. May punto, di ba? Sandali, balikan natin ang kumpanya ng Strait of Messina. 10 taon? Mahaba na yon para sa likidasyon. Karamihan sa kumpanya, mabilis na ililibing. May bagong kaguluhang pampulitika at usapan kung itutuloy pa natin ito. Naupo si Giorgia Meloni noong Setyembre 2022 at nakakagulat na matatag ang kanyang pamahalaan kumpara sa pamantayan ng Italia. Nagutos siyang buhayin at baguhin ang proyekto. Pagkalipas ng 2 buwan, nabuo ang bagong komiteng siyentipiko. Noong Hunyo, opisyal nang binawi ang katayuan ng kumpanya sa likidasyon. Parang nabura ang huling 20 taon. Noong 2024, inakala ng mga tao na matitigil na naman ito, pero hindi nangyari. Pinursige talaga ng Italya na parang hindi normal. Dumating ang pag-aproba noong Agosto 6, 2025 ikokonekta ng tulay ang Torre Faro sa Sicilia at Villa San Giovanni sa mainland. 2 palapag, 6 na linya, dobleng riles ng tren sa parehong direksyon, multitasking na nagkukunyaring tulay. Kapag natapos na ito, kaya nitong magdala ng hanggang 200 tren bawat araw at 140,000 sasakyan. Tinatayang magdadagdag ang proyekto ng 3 bilyong euro sa GDP, karamihan sa timog. Ang bahagi ng Italya na parang hindi pa rin nararating ng ika-21 siglo, gaano ba ito kalala? Tingnan mo ang mga numero. Ang hilagang Italya ay may 46% ng populasyon. Bumubuo ito ng 60% ng GDP, 70% ng mga nasa tamang edad para magtrabaho doon ay may trabaho. Sa timog, 50% lang. Kalahati ng tao, kalahati ng oportunidad. At naghihintay pa rin na maalala sila ng kabilang kalahati ng bansa. Sige, lapitan natin. Lombardy laban sa Calabria. Noong 2023, ang GDP per capita ng Lombardy ay 127% ng average ng EU. Sobrang taas ng narating nila. Ang sa Calabria, 56%. Ang ekonomiya ng Lombardy ay higit 12 beses na mas malaki. Parehong bansa, magkaibang bulsa. Hindi maayos ng tulay yan, malayo pa. Pero simula ito, isang maliit na hakbang sa mas malaking plano at sa ngayon, malaking tulong ito na kailangan ng timog. Mga nasa pagitan ng 100 at 120,000 katao ang magtatrabaho dito sa iba't ibang paraan. Napakaraming manggagawa niyan. Para patahimikin ang mga kritiko, sabi ng WeBuild, maganda pa rin ang pangalan nila na karamihan sa mga trabahong ito ay mapupunta sa mga lokal. Na magandang balita kung sakaling kalahati sa kanila ay hindi lang nag-aasikaso ng papeles. Hindi ito gagawin ng WeBuild mag-isa, kasama rin ang IHI Corporation ng Japan. Matalinong pagpili dahil nakagawa na sila ng mga matitibay na proyekto gaya ng Akashi Kaikyo Bridge na nag-uugnay sa Kobe at Awaji Island. Dati itong pinakamahabang suspension bridge sa mundo hanggang ngalampasan ito ng Turkey. Tandaan, hindi mahalaga ang laki ng tulay kundi kung paano ito ginagamit. Oo, parang ganon. Totoong dahilan bakit sila nandito, para mabuhay. Ang Japan ay nasa Ring of Fire na pinagmumulan ng 70% ng lindol sa mundo. Ang Kobe ay niyenig ng lindol 38 beses taon-taon. Kadalasan mahina pero may ilan na malalakas. May magnitude 4 na lindol kada taon at magnitude 6 kada ilang dekada. Kung gusto mong tumagal ang isang tulay, tawagin mo ang mga taong ang lindol ay parang regular na pagsusuri lang sa trabaho. Noong Enero 17, 1,975 tumama ang Great Hanshin Earthquake, magnitude 6.9. 5,000 ang namatay, karamihan sa kanila sa Kobe, at ang tulay, nakatayo pa rin. Oo, ginagawa pa lang ito noon, pero halos hindi man lang natinag. Bakit? Alam ng mga inhinyero ang ginagawa nila at para dun ito ginawa. Anti-seismic na disenyo at earthquake resistant lahat. Wala lang wifi.
Hay nako, Japan, unahin ang mga dapat unahin. Oo, ang IHI ng Japan ay nagbibigay ng malaking kredibilidad. Nawawala ang saysay ng argumento na babagsak agad yan sa unang lindol kapag dumating ang mga Hapones na may blueprints at seryosong muka. Ayusin ng tulay ang literal na problema sa konektibidad dahil ferry lang ang paraan na yon para makatawid ang mga sasakyan sa kipot. Mga 10 milyong tao ang sumasakay sa mga ferry na yan bawat taon. Ang schedule, bawat 20 hanggang 40 minuto, 366 na beses sa isang taon. Oo, pati sa leap year. 100 minuto ang biyahe at $60 ang bayad para tumawid ng ilang kilometro ng tubig. Kung sa tulay, 10 minuto lang at diretsyo na. Paano naman ang mga tren? Makakatipid sila ng mga 2.5 oras. Ayon kay Matteo Salvini, Ministro ng Transportasyon ng Italia at matagal ng tagahanga ng tulay. Tama rin naman, politiko siya. Mahilig siya sa tunog progreso, pero hindi sa totoong progreso. May isa pang benepisyo ang tulay. Itinuturing ng Roma ang paggastos dito bilang depensa. Sinubukan ko na yan dito at sa IRS. Hindi maganda ang resulta, pero para sa Italia, nakatulong ito para mapataas ang defense spending sa 5% ng GDP na ikatutuwa ng NATO. Pero maraming kritiko ang tulay. Karamihan ay yung mga marunong magbilang. Abot ito ng humigit kumulang 13.5 bilyong euro o mga 15.5 bilyong dolyar. Nakatabi na ang pera at naghahanda na ang WeBuild, IHI at iba pa na tumanggap ng pera sa kanilang mga bank account. Ang 1,915 Kanakale Bridge ng Turkey ay nagkakahalaga ng mga 2.5 bilyong euro ayon kay Erdogan. Kaya medyo magdahan-dahan tayo sa paniniwala. Ngunit ang tulay ng Italia ay mananatiling malaking gastusin. Bakit? Haba, pagiging komplikado at napakaraming heograpiyang sagabal. O dagdag pang 6.75 bilyong euro para sa kalsada at riles na konektado, pero hindi pa ito sa pangunahing ruta ng Messina at Via San Giovanni ang tulay, 5 milya pa ito sa hilaga. Congratulations Italia! Hindi ka lang gumagawa ng tulay, gumagawa ka pa ng paraan para marating ito. Bukod pa rito, may ibang gastusin na di konektado sa semento o kable. Naaprobahan na ang pondo, pero hindi ibig sabihin may tulay ka na agad. Ano naman ang dahilan ng delay ngayon? Mamili ka na lang, ganyan talaga ang burokrasya at politika sa Italy. Nagprotesta ang mga tao sa kalsada dahil sa laki ng tulay na nakikita ng mafia bilang pagkakakitaan. Sabi ng gobyerno, bawal at walang pag-asa. Prioridad na wag mapasukan ng mafia, magandang pakinggan, pero maalala mong nasa Italia ka. Mas madalas pang present ang mafia sa mga pampublikong proyekto kaysa sa mga inhinyero. Paano naman yung 500 pamilyang mapapalis eminent domain? Laging patok sa masa, mahal, mabagal at siguradong may mga kaso. At pagkatapos, isa na namang balakid. Sunod-sunod ang problema. Paano naman ang epekto sa kapaligiran? Ang ganitong salita ay nakakakaba para sa mga tagapantayo. Naalala mo ba yung upwelling? Para itong eat all you can buffet ng mga lamang dagat. Umaangat ang malamig na tubig na may sustansya. Boom! Instant party ng mga isda. Puno ang kipot ng mga isdang kumakain sa mga halaman sa dagat. At kapag may mga isda, dumarating din ang mga karaniwang nakikisabay, mga selyo, dolphin at balyena. May mga pating din, hindi lang yung mababait, kundi pati yung mga great white shark na kumakain ng tao. Nangangganib na silang maubos gaya ng sinumang mangiisturbo sa kanila. Medyo sinira ng tulay ang likod bahay nila at may nakaisip ba tungkol sa mga ibon? Ang mga environmental group, oo, nagsampa na sila ng reklamo sa EU. Nag-aalala sila na baka makaapekto ang tulay sa migratory na ibon at tama sila. Humigit kumulang 4.3 milyong ibon ang dumadaan sa Strait of Messina bawat taon. Sa pagitan ng 17 at 46% ng mga ibon ay maaring bumangga sa tulay na parang problema talaga nila. 300 species ang nanganganib. Mga harrier, agila, falcon at ang endangered na Egyptian vulture para itong VIP listahan ng mga nilalang na ayaw mong bumangga sa iyong infrastruktura. Kailangan pa ng apruba ng Court of Audit ng Italia bago magsimula ang konstruksyon at asahan pang magkakaroon ng mas maraming kaso. Dahil itla ito, walang proyekto ang nagsisimula hanggat hindi napupuno ng papeles. Kumpiyansa ang gobyerno na malalampasan ng mga hadlang sa usaping pangkalikasan. Kung hindi, tiyak na tutulungan ng mafia. Para sa Roma, sulit ang paghihintay sa gantimpala at pangmatagalan ang plano nila. Dumarating sa Sicilia ang mga kargamentong barko, nagbababa ng kalakal, at saka ipinapadala ang mga ito pahilaga sakay ng mabilis na tren, hindi lang sa Italia, kundi sa buong Europa. Ang tulay ang kulang na koneksyon. Ang pinakaimportanteng koneksyon na magdudugtong sa Sicilia sa merkado ng EU sa pamamagitan ng Berlin-Palermo Corridor mula sa pagkaantala ng ferry hanggang sa mga pangarap sa kargamento.
O alam mo na, hanggang sa may makapansin na kalahati ng kargamento ay naipit pa rin sa adwana. At may iba pa, ang Sicilia ay napakahalagang lokasyon. Ang mga Griego, Carthaginian, Romano, Arabo, Norman, lahat sila gusto ng bahagi. Maaraw, masarap ang pagkain. At ito rin ang pintuan sa pagitan ng Europa at Aprika. Populasyon ng Aprika, 1.4 bilyon ngayon, 2.5 bilyon pagsapit ng 2050, 40% ng mundo pagdating ng 2100. Maraming tao at mataas ang demand. Nakikita ng Europa ang oportunidad, gumawa ng koneksyon, maglipat ng produkto at kumita. Sakto ang tulay dyan. May Gibraltar Rail Tunnel na nagdudugtong sa Espanya at Morocco at 150 bilyong euro Global Gateway Initiative ng EU. Napapatayo ito ng infrastruktura sa Africa na nag-uugnay sa kontinente sa mundo. May mga proyektong tulad ng Lobito Corridor, 1,100 milyang linya ng riles na dumadaan sa Angola, Zambia at Democratic Republic of Congo. Italia ay nagsisikap manguna sa Strait of Messina Bridge para maibalik ang katimugang Italia sa dating kalagayan nito. Isang magandang rotonda sa pagitan ng Europa at umuusbong na Aprika. Kung mauunahan nilang tunnel ng Espanya, dagdag puntos iyon. Kung may mahal ang Europa, yun ay passive-aggressive na kompetisyon sa infrastruktura. Kaya kapag natapos ang tulay sa Strait of Messina, baka seryoso na ito. Mukhang handa na ang lahat. Kumpirmado na ang WeBuild at IHI, nandyan na ang pera. At ang timing, kahina-hinalang politikal. Magkakaroon ng eleksyon sa 2027. Inasahang magsisimula agad ang konstruksyon. Sana bago pa may makapagkansela nito. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung gusto pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Makikita tayo sa susunod sa Map Pack.